Gaano na ka-advanced ang duck farming sa China? Sa totoo lang, nagsisimula ito sa isa sa pinakamatandang teknik, ang pagpapapisa ng itlog gamit lang ang ipa ng palay, init at halumigmig mula sa kalikasan. Walang makina, walang teknolohiya, likas na paraan, pero nakakagulat kung gaano ito kaepektibo. Hindi magtatagal, maririnig mo na ang marurupok na shell na unti-unting nababasag. Isa-isang sumisilip sa mundo ang mga sisiw. Pero ang unang bati sa kanila, hindi yakap. Isang kumpletong bakuna agad. Diretso, mabilis, walang paligoy-ligoy. Ganito magsimula ang buhay ng isang modernong working duck. Pagkatapos nito, ililipat na sila sa mga farm na akala mo'y resort. Hindi sila ikinukulong sa masisikip na kulungan. May malinis na sahig, maluluwag na espasyo, at mga pondeng pwedeng paglanguyan. Dito sila hinuhubog, hindi lang para mabuhay, kundi para maging epektibong katuwang sa bukid. Dahil ang tunay nilang assignment, ang palayan. Hindi lang sila basta alaga, sila ang natural na pest control. Kinakain nila ang mga insekto't damo, ginagalaw ang lupa, at sa bawat hakbang, tinutulungan nilang makahinga ang mga ugat ng palay. Ang resulta? Mas mabilis, mas malusog ang tubo ng palay. Pero hindi lang taniman ang nakikinabang. Ang mga pato, may sariwang hangin, araw-araw na ehersisyo, at ang itlog na kanilang nilalabas, pambenta, mataas ang kalidad. Pero tulad sa karamihan ng trabaho, may kompetisyon din dito. Yung mga pato na top performer, yung malalakas mangitlog, na ililipat sa mga espesyal na lugar na may aircon at mas magandang tirahan. Yung iba? Well, sabihin na lang nating, sila'y naging bahagi na ng hapagkainan. Sa huli, ang mga pato sa China ay parang mga manggagawa sa isang factory line. Walang pahinga, walang weekend, tuloy-tuloy ang trabaho, araw-araw. Amazing, di ba? Akala mo siguro na ang langis na hinuhukay mula sa ilalim ng lupa ay petroleum na agad? Pero ang totoo, crude oil pa lang ito. Hilaw, di pa napoproseso. Ang petroleum ay mas malawak na termino na tumutukoy sa lahat ng produkto mula sa langis, kasama na ang natural gas at synthetic oil. Kapag nakuha na ang crude oil, dinadala ito sa isang napakataas na distillation tower at pinapainit hanggang umabot sa 370 degrees Celsius. Sa sobrang init, nagkakahiwa-hiwalay ang iba't ibang sangkap batay sa gaano sila kabigat. Sa pinakataas, nabubuo ang gas. Ito yung ginagamit para sa mga LPG tanks o gasul sa bahay. Sunod dito ay ang gasoline, na gamit ng mga sasakyan sa araw-araw. Pagkatapos ng gasolina, lalabas ang kerosene na siyang ginagamit ng mga eroplano. Kasunod naman ay diesel para sa mga truck at ilang uri ng makina. Sa mas mababang bahagi, makukuha ang fuel oil. Ito ang ginagamit sa mga pabrika at malalaking barko. Tapos, lalabas ang lubricating oil na ginagamit sa paggawa ng plastic at bilang pampadulas sa mga makina. At ang pinakasagad sa ilalim? Asphalt. Yan ang ginagamit para maglatag ng mga kalsada. Mula sa iisang likido, napakaraming bagay ang nabubuo. Kaya sa likod ng bawat biyahe, lipad o kalsadang nilalakaran mo, malaki ang papel ng crude oil. May isang binatang Amerikano na hindi kayang bumili ng bahay. Kaya gumawa na lang siya ng sarili niyang bahay gamit ang foam. At oo, tirahan talaga yon. Hindi laruan, hindi pansamantala. Totoong bahay. Gumamit siya ng tinatawag na EPS foam blocks. Parang malalaking panel ng matibay na foam na idinidikit na parang higanting Lego. Kung titingnan mo, parang hindi nagtayo ng bahay. Parang nagbuo lang ng scale model. Unang ginawa niya, naghukay ng pundasyon, naglagay ng bakal, rebar, tapos binuhusan ng semento. Pagkatuyo, saka na pumasok ang mga foam blocks. Itinambak na parang puzzle. Sa loob ng bawat block, may mga bakal ulit. Tapos binuhusan na naman ng semento. Pag tumigas, boom! Meron ka ng matitibay at reinforced na pader. Pero ang pinakaastig dito, yung foam, hindi tinatanggal. Permanenteng bahagi siya ng bahay. Nagbibigay siya ng insulation, soundproofing, at fire resistance all in one. Ang feeling daw, parang nakatira ka sa loob ng higanting Yeti cooler. Mainit sa taglamig, presko sa tag-init. Kahit hindi todo andar ang aircon o heater, komportable pa rin. At higit sa lahat, pwede kang makatipid ng hanggang 30% sa kuryente. Tahimik, matibay, kayang lumaban sa lindol at malalakas na hangin. Mula simula hanggang lumipat siya, wala pang 2 buwan. Tipid sa gastos, tipid sa oras,
tipid sa enerhiya. Kaya ang tanong, kung hindi mo kayang bumili ng tradisyonal na bahay, papayag ka bang tumira sa isang bahay na gawa sa foam at parang Lego? Ito na siguro ang pinakamatibay na klase ng konkreto sa buong mundo. At ang sikreto sa likod nito? Top secret. Hindi basta-basta ibinubunyag. Ginagamit lang ito sa mga lugar na kailangan ng matinding seguridad. Gaya ng One World Trade Center sa New York, sa mga embahada ng US, sa iba't ibang bansa, at syempre sa Pentagon. Sa Amerika, sinusukat ang tibay ng konkreto gamit ang PSI or pounds per square inch. Para sa kaalaman mo, yung konkretong ginagamit sa mga bahay, nasa 3,000 to 4,000 PSI lang. Sa mga highway, umaabot ng 5,000 PSI. Pero itong super concrete na to, lagpas 20,000 PSI ang lakas. Kahit barilin mo ng AK-47, halos walang gasgas. Kahit bala na tumatagos sa armor, hirap pa ring butasin ito. Ano kaya ang nagpapalakas dito? Ang sikreto ay nasa halo. Imbes na karaniwang graba, bakal na hibla ang ginagamit, maninipis lang, halos 0.2 millimeters ang kapal. Kapag tumigas ang konkreto, naglalak ang mga hibla, parang hinabing bakal sa loob, bumubuo ng 3D na bakal na sapot na parang armor sa bato. Kaya kung magpapa-renovate ka ng bahay, bakit hindi mo subukan ang Pentagon grade na konkreto?